po si Charmaine Barmeda Lascuña. Ako po ay 25 years old. Mula pagkabata pa lang kasi ako po ay born Adventist. So, simula po bata pa lang, kinikwento na sa amin ni Mama about sa Bible, sa Panginoon, sa Sabat. So, ginagawa po namin yon every Sabat. Pumupunta kami sa simbahan. Pero noon po, nung bata pa ako, hindi ko pa siya lubusan na naiintindihan kung ano ba yung Sabat, kung sino ba yung Panginoon, ganon. Basta ang alam ko lang, basta tuwing Sabado, pumupunta kami sa church. Tapos, nung 7 months na siya ay nagpa-ultrasound kami, nalaman namin na wala na siyang heartbeat doon sa loob. Yun po, masakit siya kasi syempre, nanay, dinala mo sa tiyan mo yun. Tapos inaasahan mo na mga anak ka, may baby, gano'n. Na nito lang po, na nitong year, na yung papa ko po ay namatay siya nito January 3, 2024, pagkatapos lamang ng bagong taon. Mas sobrang sakit po siya para sa akin kasi nung bagong taon ay hindi kami nakauwi doon sa probinsya, hindi namin siya nakasama. Hindi namin alam na yun na pala yung last na New Year niya dito sa lupa. So, yun po yung napakasakit kasi ako sobrang mahilig po ako. Nakilipapa ko talaga ako. So, pwedeng... Nung namatay yung papa ko nito lang January, yun, para sa akin, yun yung pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko, na nung time na si Papa nasa ospital siya, yung picture lang yung sinisenta sa amin, tapos ilat lang kami ng kapatid ko na nire-revive na doon sa Papa. So, para po sa akin, yun yung napaka-sakit na nangyari sa buhay ko. Kasi sobrang makipapa po ako, tapos sobrang bait po ng papa ko. Siyempre, mahal na mahal ko yun. Tapos, first time po namin maranasan na mawalan ng mahal sa buhay. Lalo hindi papa ko pa ganun. Pero alam ko po na kahit sa buhay natin may mga nangyayaring masakit talaga, okay lang yun kasi may plano ang Diyos para sa amin. Para sa lahat ng tao may plano ang Panginoon. At para sa akin, nakilala ko pa ang Panginoon. Kasi simula pagkabata pa lang kami, kilala ko na siya Pero hindi pa lang ganun kalalim. Ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko nung nakilala ko na ang Panginoon, ng mas malalim pa ay yung na-experience ko na tumulong dun sa mga tao na walang-wala sila. Tapos dahil sa tulong ng Panginoon ay ginamit niya kami para sila ay mapaglingkuran namin sa na walang bayad. Kumbaga, halimbawa, kagaya nung pagkantas namin doon sa Ligaw, meron kami doon nakilala na isang matanda na may sugat sa paa at sobrang nabubulok na yung paa. So, doon sa libro at meron din naman nagtuturo sa amin patungkol sa paggamit ng mga alternative na paraan sa mga natural na paraan. So, tinulungan namin siya na pinoltis yung kanyang sugat ng charcoal at doon ay guminhawa yung kanyang pakiramdam. So, sa ganong simpleng pagtulong, doon ko na, yun para sa akin, yun yung pinakamasaya na nararanasan ko hanggang ngayon, na kapag nakakatulong ako sa iba, na alam ko na nagiging masaya sila dahil dun sa pagtulong ko, sa tulong ng Panginoon. So, yun yung naging masaya sa akin. At isa pa dun yung, syempre, prayer ko talaga sa Panginoon na magkaroon ako ng magiging asawa na madadala ko sa aking pananampalataya. Kasi di ba po, mahirap magsama kapag magkaiba kayo ng pananampalataya ng asawa mo. So, prayer ko talaga sa Panginoon na bigyan niya ako ng asawa na mabait, na madadala ko siya sa loob na iglesia na aking pinanampalatayanan bilang Seventh-day Adventist. At praise God at purihin talaga ang Panginoon dahil pinagkaloob niya yun sa akin. Binigyan niya ako ng mabuting asawa, maalalahanin, na para sa akin siya ay perfectong asawa para sa akin. Kaya ako, yun yung matuturing ko na pinakamasaya. Mahikayat ko yung ibang tao sa pamamagitan ng pagiging example ko mismo sa aking sarili, na kung ano yung mga katotohanan na nakasulat sa Bible ay maipamuhay ko yun. Para sa pamamagitan nun, yung mga tao na nakatingin sa akin ay
may inspired sila, at sa pamamagitan nun, parang ako yung magiging living testimony sa kanila, or magiging ilaw ako sa kanila na sa pamamagitan ng pamumuhay ko, makikita kung ano yung tama na nakasulat. Kaya ko po, ang magagawa ko para marami pang tao ang makakilala sa Panginoon, dahil tunay po talaga na dito sa mundo napakaraming tao, at napakarami pang tao ang hindi nakakilala sa Diyos. So sa palagay ko po, ang magagawa ko is magpagamit ako sa Panginoon. Yung kalakasan na binigay niya sa akin na ipaglingkod ko sa Kanya sa pamamagitan ng pag-share sa ibang tao, pag-house to house, paghahanap ng mga Bible student na pwedeng maturuan ng patungkol sa Biblia, kasi may guide naman po tayo, nandiyan naman yung Bible. Marunong din naman tayong bumasa, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan. So gamitin po natin yon. Sa palagay ko, magagamit ko yon sa ibang tao para sila rin naman ay makakilala rin sila sa Panginoon, sapagkat alam naman po natin na yun yung gawain natin na iniwan sa atin. Iba sa buhay ko ngayon at noon po kasi, kahit alam ko na napakabanal at importante ang araw ng Sabat, nakakapagtrabaho ako kahit Sabado. Parang natitiis ko yun sa akin sarili, na kahit kinukonsensya ako ng Holy Spirit siguro ay na pinapaglabanan ko yung sinasabi ng na Espiritu sa akin, at nagtatrabaho pa rin ako kahit Sabado, kasi sa company hindi ka bibigyan ng rest day na Sabado kasi laging Sunday lang. So ngayon po, na sa buhay ko ngayon, talagang na-priority ko na talaga na hindi na lang ako magtatrabaho basta hindi ko malabag ang araw ng Sabat. Di baling hindi ko mabili lahat ng gusto ko na para sa sarili ko, hindi ko makuha ang mga makabundong bagay, basta naiingatan ko yung kautusan ng Panginoon, lalong higit yung araw ng Sabat. At yung buhay ko ngayon, gustong-gusto ko talaga na maipaglingkod na yun sa Panginoon, kasi alam ko na marami na akong panahon or taon ng aking buhay na sinayang ko sa mga makabundong bagay, gano'n, kahit alam ko kaya kaya yung buhay ko ngayon, gusto ko na ibigay ko na ito sa Panginoon, sa Panginoon. Upang ika'y lalong umasenso, kailangan madala mo sa mundong ito ang lahat ng pag-ibig at kayamanan mo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya